Hindi pa ba sapat ang sakit na ibinibigay mo sa aking ina? Umalingaw-ngaw ang sigaw ng asawa, ngunit sa halip na pigilan ang kanyang ina, malupit na hinawakan ni Daniel ang dalawang kamay ng kanyang asawa sa likuran para makapanakit ng walang pigil ang matandang babae. Natuliro si Maria hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil ang lalaking pinakamahal niya sa buong mundo ay siyang tumulong sa kalupitan na iyon. Ngunit hindi alam ng pamilya ng asawa na sa loob ng 10 minuto pa lamang, ang kulog ng sirena ng isang lipon ng mga pampublikong sasakyan ay sasalaga sa katahimikan ng hapon at ang makapangyarihang babaeng bababa mula sa kotse ay magpapayuko sa buong pamilya nila sa takot at pag-aalog. Namasid ko na ang maraming kawalangutang na loob sa mga relasyon, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang kaparusahan na dumating ng ganoon kabilis, ganoon kaliwanag at ganoon katinding tigas mismo sa harapan ko. Biglang bumagsak ang ulan ng taginit sa lungsod noong hapon, tinanggal ang alikabok at ingay ng Maynila, ngunit hindi nito nalis ang bigat ng hangin na bumabalot sa 2 palapag na bahay na nakatayo sa isang bagong yaman na subdivision. Sa malawak at malamig na kusina na may mamahaling ceramic tiles, ang kalampag ng mga kutsilyo at sangkalan ay tila nagsasalita ng kalungkutan. Nagpuna si Maria Santos ng pawis sa noo. Ang kamay niya dating makinis at puti noon bilang anak ng isang marangal na pamilya ay nagsimula ng magkalyo sa taba at sabon ng plato. Ang amoy ng sinangag na bangus sa toyo ay halong samyo ng sinigang na may sampalok pumaalingaw-ngaw sa buong kusina. Iyon ang amoy ng isang simpleng handaan ng pamilya, isang bagay na ginugol ni Maria ang buong hapon upang ihanda. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, walang kahit katiting na init ang nararamdaman, tanging isang malalim na kalungkutan na umaapaw sa bawat hibla ng kanyang katawan. Pinatayin niya ang kalan, maingat na kumuha ng kanyang mga lutuin, at pinunas ang bawat patak ng tubig sa labi ng mga pinggan. Kilala niya ang ugali ng kanyang biyenang si Ingning Cruz, mahilig itong maghanap ng kapintasan, at ang kalinisan ang kanyang pinakapalasak na dahilan. Mas tumpak na sabihin, ginagamit ng matanda ang kalinisan bilang dahilan upang manghusga, upang palaging ipaalalang ang pinanggalingan ni Maria na itinuturing niyang mababa. 3 taon nang manugang, at wala pa siyang isang beses na nakakain ng buo at walang maririnig na mapait na salita. Sa mata ng pamilya ng asawa, si Maria ay anak lamang ng isang maralitang pamilya sa probinsiya. Swerte ang batang nakahanap kay Daniel Cruz, ang dating ginuong palaangat, direktor ng isang lumalagong kumpanya ng pamilya. Hindi nila alam na sa likod ng kubling manugang na katahimikan ni Maria ay ang tanging anak na babae ng isang makapangyarihang gobernadora ng lalawigan, ang babaeng humahawak ng kapangyarihan sa buong pang-ekonomiyang rehiyon. Itinago ni Maria ang kanyang tunay na pagkakakilanlan hindi upang manlinlang, kundi dahil sabik siya sa isang pagmamahal na tapat at malinis, hindi marumi ng kapangyarihan at kayamanan. Nais niyang mahalin siya ni Daniel para sa kung sino siya, hindi para sa katungkulan ng kanyang ina. Ngunit marahil ang buhay ay hindi kasing ganda ng mga kuwentong pag-ibig na kanyang binabasa. Nasaan si Maria? Pahihintayin ba niya ang buong pamilya na gutom bago inilabas ang pagkain? Tumalab ang matalas na tinig ni Charlene Cruz, ang maldita na hipag mula sa sala na nagpatahimik sa mga naisip ni Maria. Nagmadali siyang lumabas na may dalang mga pinggan. Ang lakad niya ay nagmamadali at nakabaluktot, gaya ng isang matagal ng katulong sa bahay. Sa hapagkainan, nakaupo ang Ingning ng parang reyna sa isang elaboradong kinulit na silyang kahoy. Ang kamay ay nagpapaypay ng isang pamaypay. Ang mga mata ay matalas na sumusukat kay Maria mula ulo hanggang paa. Inilingiling ng matanda ang kanyang bibig, iyon ding ilingiling na nakakakilala si Maria pagkatapos ng libu-libong araw. Inimbitahan ko po kayo, Inay, kayo rin Ate Charlene. Nagpadala ng mensahe si Daniel na magiging huli siya bumalik, kaya simulan na muna natin. Nagsalita si Maria. Ang 2 kamay ay magalang na naglagay ng kanin sa harapan ng biyenang babae. Nagsalita ng malamig ang Ingning, kinuha ang kutsara
at hinampas ito sa gilid ng pinggan na lumikha ng maingay at masakit na tunog. Kumutot ng tinapay ang matanda, inangat ito sa ilong, at itinatapon pabalik sa pinggan na parang basura. Paano mo inihain ang isda? Napakaamoy. Sa inyong probinsya, kahit anong pagkain ay kumakain, ngunit ito ay Maynila, isang marangal na tahanan. Pakiusap na pakawalan ang ugali ng mga taga-probinsiya, inilingiling ang ingning. Ginagastos ang bigas para sa iyo, at kahit sa oras ng kainan ay hindi pa ako makakain. Yumukod ang ulo ni Maria, ang dalawang kamay ay nagkakapit sa isa't isa sa ilalim ng ang mga kuko ay nakabaon sa laman na kumukuha ng dugo. Alam niya na ang isdang ito ay maingat niyang niluto, binalunan ng luya at suka bago ang 2 oras na mahinang pagkulo. Ang laman ay matibay at mabango, ngunit hindi siya nagsalita laban dito. Ang pagtutol sa biyen ng babae ay tinuturing na kawalang galang at isang dahilan para sa matanda na magalmusal ng lahat ng kasalanan. Pinili niya ang katahimikang tila kabaitan at sakripisyo upang mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya. Si Charlene naman ay nakaupo sa tabi, naglalaro ng telepono at nang himasok sa pagkumpirma. Para saan pang magsalita, inay? Ang ugali ng taga-probinsiya ay hindi mababago kahit takpan ng pinakamahal na tela. Pati si Kuya Daniel ay kakaiba. Mayroon namang mga marangal na babae pero pumili pa rin ng ganito. Ate, tingnan mo ang suot mo, kailan mo pa na bago. Kaya naman ayaw nang pumasok sa bahay ang kapatid ko para kumain. Ang mga salita ng hipag ay gaya ng karayom na tumutusok sa pagmamahal sa sarili ni Maria. Ang damit na kanyang suot ay lumang-luma na, ngunit malinis at maayos. Hindi siya nagbibili ng mga damit. Ang kanyang sweldo bilang accountant sa isang maliit na kumpanya ay ibibigay niya sa ingning para sa mga gastos ng bahay, sa maling pag-asang ang pagtulong sa ekonomiya ng pamilya ay magbibigay ng mas malalim na respeto sa kanya. Ngunit hindi sa kanilang mga mata, ang maliit na halagang iyon ay parang isang butil ng asin sa karagatan, isang bagay na halos walang halaga kumpara sa palabas na karangyaan na patuloy na ipinapakita ng pamilya. Tumingin ako kay Maria nang nakatayo siya doon, nag-iisa at maliit sa gitna ng maliwanag na hapagkainan, at dumagsa sa akin ang isang walang hanggang kalungkutan. Marahil ang pinakamalalim na trahedya ng isang babae ay hindi ang maling pagpili ng asawa, kundi ang pananalig na ang kanyang katapatan at pagtitiis ay maaaring magbago ng malupit na puso ng mga taong tinanggal ang respeto sa kanya. Mula sa simula, bakit nakatayo ka doon na ganyan ang mukha? Igawa ako ng kanin. Papalayain ba naman ang biyenang babae na siyang maghain? Nagalit ang ingning, pinutol ang mga naisip ni Maria. Nagmadali si Maria na kumuha ng kabo. Ang kanin ay malambot at mabango, bawat butil ay perpekto. Ngunit nang iabot niya ito sa ingning, sadyang siniko ng matanda ang kanyang kamay. Ang mangkok ng kanin ay nahulog sa sahig, pumutok sa 100 piraso, ang maputing mga butil ay nakakalat sa mahal na tiles. Tumahimik ang lahat, natigilan si Maria. Ngunit nagmata ang ingning, nagsalita ng buo. Iyan, tingnan mo kung ano ang ginawa mo kahit mangkok ng kanin ay hindi mo mapagkaalagaan. Totoo ngang walang silbi ka, magaspang at walang kagalingan ang mga kamay mo, sanay kang magtrabaho ng bukid, hindi hawakan ang pinakamagandang pinggan, hanggang kailan ka mananatili dito bilang sumpa. Nagmadali si Maria na lumuhod, pinulot ang bawat piraso. Ang mga sirang piraso ay humihiwa sa mga daliri, dumudugo ng pula, kumakalat sa maputing mga butil ng kanin sa sahig. Masakit, ngunit ang sakit ng katawan ay walang kahalaga kumpara sa sugat na dumudugo sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya pataas, umaasa ng kahit katiting na simpatiya, kahit isang peking tanong ng pagmamalasakit, ngunit wala. Si Charlene ay nakangisi lamang habang ang ingning ay malamig na tumayo, ipinagpag ang damit na parang takot sa alikabok. Linisin yan. Ngayong gabi, magpananatiling gutom ka para pag-isipan ang iyong mga pagkakamali at huwag hayaang makita ni Daniel ang ganito pagdating niya, baka akusahin akong malupit sa manugang. Pagkatapos nito, nilisan ng dalawa ang kusina para manood ng telebisyon.
Iniwan si Maria nag-iisa sa malamig na silid, may dugong kamay at gulo sa sahig. Tumingin si Maria sa likod ng kanilang mga anino at sa wakas ay lumabas ang nananatiling luha, mainit at hindi mapigilan. Namiss niya ang kanyang ina, namiss ang mga kainan sa kanilang bahay sa probinsiya. Kahit gaano kasagot ang kanyang ina, isang gobernadora na napakalakas sa kanyang opisina, palagi pa rin niya siyang inilalabas ng pinakamasarap na pagkain at tinatanong ang bawat detalye ng kanyang buhay. Sinabi ng kanyang ina dati, ang aking anak na babae ay ginto at perlas, ang sinumang gustong mapangasawa siya ay kailangang igalang siya ng higit sa kanilang sariling buhay bago ko siya ipagkaloob. Sumuway si Maria sa kanyang ina, nilampasan ang itinakdang napili upang sumunod sa tawag ng pag-ibig. Nagtiwala siya sa mainit na mga mata ni Daniel ng unang pagkakataon, nagtiwala sa pangako niyang poprotektahan siya habang buhay. Ngunit ngayon, habang kinakaharap niya ang ganitong pagmamalupit, ang tiwala na iyon ay matinding gumalaw. Tinanong niya ang sarili, karapat-dapat ba ang kanyang sakripisyo? Ang perpektong maskara na maingat niyang itinayo upang mapasaya ang mga tao nagiging isang makipot na kulungan na dahan-dahang binibigyan ng hinga ang kanyang buong buhay. Sa labas, patuloy na umuulan ng mahinahon. Ang ugong ng ulan ay parang iyak ng isang batang babae na naliligaw sa gitna ng nakalilinlang na lungsod, puno ng pag-iingat at pagtataksil. Pinunasan ni Maria ang luha, nagpatuloy sa paglilinis. Hindi alam na ang pintuan ng tunay na impyerno ay kakabukas pa lamang at ang asawang pinagkatiwalaan niya ay malapit nang dumating, dalang mas malaking bagyo kaysa sa ulang iyon sa labas. Ang pamilyar na ingay ng kotse na pumapasok sa driveway, ang mga ilaw ng headlight na sumaboy sa sala sa pamamagitan ng bintana ay nagbabadya na bumalik na si Daniel. Nagtatanda na ng 10:00 ng gabi ang orasan sa dingding. Nagulat si Maria nang pagkamulat sa maikli niyang idlip sa sofa. Nagmadali siyang ayusin ang buhok, itago ang masamang nakabendahin niyang kamay sa likod ng kanyang damit at tumakbo palabas para buksan ang pinto. Pumasok si Daniel sa tahanan na may pagod na mukha. Ang kwelyo ay maluwag at ang katawan niya ay napalibutan ng halimuyak ng imported na alak na halong pabango ng babae, isang amoy na hindi pag-aari niya at hindi rin ang bahay na iyon. Nandito na si Mahal. Gutom ka ba? Nagpainit kami ng sabaw para sa iyo. Nagpaalis si Inay at si Ate Charlene, ngunit itinabi ko para sa iyo ang pinakamagandang bahagi ng isda. Maingat na nagsalita si Maria. Inagaw ni Daniel ang portfolio mula sa asawa, hindi man lamang tumingin sa kanya, at inigaya ang isang malamig na sagot. Huwag na, sa oras na ito ay walang pagkain. Pagod na ako hanggang kamatayan. Lagi ka na lang nagsasalita tungkol sa pagkain, hindi ka ba nang sasawa? Ang lalaki ay gumagawa ng malalaking bagay sa labas, at pagdating sa bahay ay nais lamang ng kapayapaan, ngunit hindi pa iyon maaari. Natuliro si Maria, ang ngiti sa kanyang labi ay nawala ng biglaan. Gusto niyang sabihin sa kanya ang nangyari kanina, ang basag na mangkok ng kanin, ang malalim na hiwa sa kanyang daliri mula sa mga butil, ang kalungkutan nang siya ay nang walang dahilang pinalayaw ng biyenang babae. Ngunit tumingin siya sa saloobin ni Daniel at ang mga salitang iyon ay napigilan sa kanyang lalamunan. Tuwirang naglakad si Daniel papaakyat ng kwarto, iniwan si Maria na mag-isa sa maluwag na sala. Sa mga mata ni Daniel ngayon, si Maria ay isang makulay ngunit walang katulad na asawa hanggang sa pagkabagot. Noong una, mahal niya siya dahil sa kapakumbabaan at kahusayan nito sa bahay. Naisip niyang ang pag-aasawa ng babaeng galing sa probinsiya ay magbibigay sa kanya ng mapagkakatiwalaang matalik na kasama habang siya ay nagtatayo ng karera. Ngunit ngayon, ang pagiging maunawain ni Maria ay naging isang tinik sa kanyang mata, lalo na ngayon na ang kumpanya ng pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. Nahiga si Daniel sa kama, ang kamay ay nakapatong sa noo habang nag-iisip. Ang konstruksyon na kumpanya ng pamilya ay may napakalaking utang sa bangko. Ang proyekto ng bagong lungsod ay natigil dahil sa kakulangan ng puhunan at ang mga kasosyo ay patuloy na nagpapalakas ng presyon.
Siya ang direktor ngunit sa katotohanan, lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng Ingning Cruz. Tulad ng isang manika na kinokontrol ng kanyang ina, hindi siya kailanman nangahas gumawa ng sariling desisyon mula sa negosyo hanggang sa kasal. Natatakot siya sa kanyang ina. Ang takot na iyon ay malalim na nakabaon sa kanyang isip mula nang malaki. Ginawa siyang mahina na lalaki na laging nagtatago sa responsibilidad at salungatan. Pumunta ka sa kwarto ko. Ang tinig ng ingning ay lumakas mula sa kabila ng kwarto. Pinutol ang mga naisip ni Daniel. Buntong hininga ang lalaki. Dahan-dahing bumangon. Inayos ang damit at lumakad papunta sa kwarto ng ina. Ang kilos ay nagpapakita ng isang batang nagkamali. Sa kwartong mabango ng insenso, nakaupo ang ingning sa isang silya. Ang mukha ay matibay na puno ng pag-iisip. Tumingin siya sa anak. Ang tinig ay paborito ng kumpirmasyon at tukso. Makikita mo, ang kumpanya ay malapit ng mamatay at nandito ka pa at iniisip ang asawa mong taga-probinsiya. Ngayon ay nasira pa niya ang mga plato at sira ang feng shui ng bahay natin. Sinabi ko na, ang pagkuha ng asawa ay tumingin sa pamilya, ang pagkuha ng asawa ay tumingin sa lipi. Ang ganitong ugali at pinagmulan ay nagdudulot lamang ng malas. Yumukod si Daniel, nagnininilaga. Sinisikap naman ni Maria, inay, baka nagkamali lamang siya. Ang pagsisikap ba ay magiging pera? Ayoko ng asawa na naghuhugas ng plato at nagsasali ng sahig. Nagalit ang ingning, huminampas sa mesa. Kailangan ko ng isang manugang na makakapagangat ng negosyo natin. Alam mo ba kung sino ang nakita ko kanina? Si Mang Hector ang pangulo ng isang malaking kumpanya ng materyales sa konstruksyon. Ang kanyang anak na babae, si Carla Reyes, na nakabalik na mula sa pag-aaral sa ibang bansa, matagal na itong may interes sa iyo. Nagbibigay si Mang Hector ng pahiwatig na kung magkasamang magiging pamilya tayo, walang limitasyong mamumuhunan siya sa ating kumpanya. Naiintindihan mo ba ang gusto ko? Nagulat si Daniel, dali-daling tumingin. Ngunit mayroon na akong asawa. Inay, naghahanap ka ba ng diborsyo para sa akin? Ngumisi ang ingning. Ang mata ay kumikislap. Ano ang masamang sa diborsyo? Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ba ay makakain? Si Maria 3 taon na siyang nandito nang walang dote, walang proteksyon ng pamilya at hindi pa niya nabibigyan ako ng apo. Ano ba ang mayroon siya para mahalina mo? Tingnan mo si Carla, marangal, magaling at isang tunay na perlas. Kung pakasalan mo siya, ang buong bansa ay hindi na mangangahas lumait sa ating pamilya. Magiging direktor ka na may mamahaling sasakyan at maaaring manirahan sa pinakamagandang lugar, hindi tulad ngayon na lagi kang nagtatakbo sa mga deadline ng bangko. Tumahimik si Daniel, isang mapanganib na katahimikan. Sa isip niya ay lumitaw ang larawan ni Maria, ang asawang masipag na laging nakabantay sa pintuan tuwing gabi. Ngunit ang larawang iyon ay mabilis na nalimutan ng pantasya, ng kayamanan at kapangyarihan na inilarawan ng kanyang ina. Siya ay isang makasariling lalaki at higit sa lahat, siya ay isang duwarde. Hindi niya kayang labanan ang kanyang ina at sa kaibuturan ng kanyang puso, lumalago ang sakim na pagnanasa. Hindi ko alam kung paano ko paaalisin siya ng basta-basta. Naghanap ng mahihinang dahilan si Daniel upang pahupain ang kanyang konsiyensya. Mahina. Nagalit ang ingning ngunit ang tinig ay humina dahil naabot niya ang pagkakasundo ng anak. Hindi ka na kailangang gumawa ng anuman, hayaan mo akong hawakan ito. Mahahanap ko ang paraan para paalisin siya ng kusa. Ang dapat mong gawin ay huwag malambot, huwag ipagtanggol siya tulad ng dati. Kailangan mong malaman kung ano ang mas mabuti para sa iyong kinabukasan. Ang lalaking walang kalupitan ay hindi maaaring gumawa ng mga dakilang bagay, anak. Kinilabutan ako nang masaksihan ang eksena. Ang paraan ng isang ina na turuan ang kanyang anak ng kalupitan sa ngalan ng pagmamahal, ito ay tulad ng marahang pagturok ng lason sa ugat, malambing, ngunit sapat para patayin ang anumang natitirang pagkatao. Lumabas si Daniel sa kwarto ng ina. Ang puso ay mabigat, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagpaplano.
Bumalik siya sa kwartong tulugan at nakita si Maria na naglalagay ng gamot sa hiniwaang daliri. Ang sugat ay namaga at pula. Tumingin si Maria sa asawa. Ang mga mata ay umaasa ng kahit isang tanong. Natapos ka nang makipag-usap sa inay? Galit pa ba siya sa akin? Sa halip na hawakan ang kamay ng asawa ng may pagmamalasakit, nagakmang nagalit si Daniel. Kahit saan ka pumunta, hindi mo nagagawa ng tama. Nasira mo ang mangkok at pinagsalitaan ako ng inay. Sa susunod, maging maingat ka, huwag mo na akong dagdagan ng sakit ng ulo. Marami na akong alalahanin sa kumpanya at pagbalik ko rito, ayaw ko nang makita ang iyong maluha-luha na mukha. Natigilan si Maria, tumingin sa asawa na parang nagtatanaw ng isang estranyo. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Daniel, ano ang sinabi mo? Naghiwa ang kamay ko. Hindi ka man lang nagtanong at sinisi mo pa ako. Ginagawa ko ang lahat para sa bahay na ito. Huwag ka nang mag-explain pa. Sumigaw si Daniel at nagtalikod, naghiga sa kama at binalot ang ulo ng kumot. Iniwan si Maria doon nag-iisa na may pusong guluhin. Pinili niya ang pagtakas. Pinili ang pagsasara ng mata sa sakit ng asawa para sa peking kapayapaan para sa sarili niya. Hindi lamang isang pag-atras ang pagtaling likod na iyon, ito ay isang tahimik na pagsang-ayon sa malupit na plano ng kanyang ina. Mula sa sandaling iyon, hindi na si Daniel ang lalaking mahal ni Maria. Opisyal na siyang naging isang walang kaluluwa na manika sa laro ng ambisyon ng Ingning Cruz, isang tahimik na kasabwat sa trahedyang malapit nang bumagsak sa asawa. Niyakap ng gabi ang kwarto at ang parehong paghinga ni Daniel ay malakas at walang malasakit, kabaligtaran ng nakabinging mga hikbi ni Maria. Tumingin si Maria sa malawak na likod ng asawa, ang likod na inaasahan niyang magiging pinakamatibay na pader na sandaran niya. Ngayon, bakit ganoon kalayas at kalamig? Hindi na alam ni Maria na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang serye ng madilim na araw sa hinaharap, kapag ang kahinaan ng asawa ay magiging pinakamatalas na talim na puputol sa kanyang puso. Ang mahihinang sinag ng umaga ay pumapasok sa mga dahon ng halamang okra sa harapan ng bakuran, nagbibigay ng mga sunod-sunod na ilaw sa semento ng lote. Ngunit ang katiting na init na iyon ay tila walang kakayahang alisin ang lamig na bumabalot sa tahanan ni Daniel at ng Ingning. Isang umaga, tila payapa sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mapanganib na alon. Si Maria Santos ay gumising bago pa man magliwayway. Ang manipis na mga kamay ay maagap na pinunasan ang elaboradong kahoy na kasangkapan sa sala. Nagtrabaho siya ng tahimik. Ang kasamang tunog ay ang marahang pagpapala ng isang tagapaglinis ng plato, nakakatanggap ng kalungkutan at pagkawala. Sa isang sulok ng hagdan, mababa ang tinig ng Ingning at si Charlene na nagtatago. Ang kanilang mga mata ay nagtatanaw kay Maria nang may hindi natatagong kasamaan, tulad ng mga mangangaso na nagtatakda ng bitag habang naghihintay ang biktima. Inay, handa na ang lahat. Ang peking resibo ng paglipat ng pera, hiniling ko sa isang kaibigan na gawin ito sa Photoshop na kapareho ng tunay. Pag nakita ito ni Kuya Daniel, mabibigo talaga siya. Ngumisi si Charlene. Inilaro ang papel ng bangko na gawa sa peke, ang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. Tumango ang Ingning, inayos ang tela ng damit, nagsalita ng may kumikiliti sa ngipin. Kailangang tapusin ito ng tuluyan. Ang si Daniel ngayon ay may problema sa pera ng kumpanya. Kapag nalaman niya na ang asawa niyang Daga ay palihim na nagpapasalamin ng pera sa pamilya nila, masusuya siya ng malalim. Gusto kong maalis siya ng mas maaga pa para makuha si Carla. Ang plano ay maingat na binalangkas hanggang sa pinakamaliit na detalye na tinatamaan ang pinakamalakas na kahinaan ni Daniel, pera at pagmamahal sa sarili. Nang araw na iyon, nang bumalik si Daniel mula sa pagpupulong ng mga kasosyo nang may mukha ng taong hindi kumain ng nailaon, sadyang hindi sinasadyang ihinagis ni Charlene ang peking resibo sa harap ng kapatid habang naghahanap ng susi sa bag. Ang manipis na papel ay dahan-dahang nahulog sa paanan ni Daniel. Yumukod siya para kunin at ang nakasulat pangalan ng tatanggap, Jose Santos, Barrio,
bayan na may halagang 50,000 piso ay parang tubig na malamig sa kanyang mukha. Ano ito? Nagalit si Daniel, ang kamay ay nangginginig. 50,000 hindi labis na malaki bago pa, ngunit sa oras na ito ng krisis, malaking bagay. Higit sa iyon, ang nagudyok sa kanya ay ang pakiramdam ng pagiging linlangin. Nagkunwaring nagulat si Charlene at kinuha ang papel. Kuya, wala naman ito. Malamang na nagkamali lang si Maria o baka hindi. Ang pag-aalangan ni Charlene ay lalong nagpainit sa galit. Nagmadali si Daniel papunta sa kusina kung saan nagtratrabaho si Maria. Itinatapon ang papel sa marmol na mesa ng may malakas na tunog. Nagulat si Maria at lumingon, hindi pa nakakaunawa nang makita na niya ang pula-pulang mukha ng asawa. Ipaliwanag mo saan nagmula ang pera na ipinapadala mo sa probinsiya. Ninakaw mo ba ito sa bahay na ito? O pinagsama mo ba ang pera sa pamimili sa mahabang panahon? Sumigaw si Daniel. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa malawak na kusina. Kinuha ni Maria ang papel. Ang mga mata ay malawak at nagtataka. Umiling-iling siya. Ang tinig ay parang nawala. Daniel, ano ang sinasabi mo? Hindi ako nagpadala ng pera sa probinsiya. Ang mga magulang ko ay may sapat na kabuhayan doon at wala pa akong nagagawang magpadala ng kahit ano. Huwag kang magkaila, halata naman sa papel na iyon. Bakit mo pa ikakaila? Sumigaw si Daniel. Kaya pala, lagi itong kulang ang gastos, tinutugunan namin ng mga daga. Mula sa sala, lumakad ang ingning. Ang tinig ay bakal at nagpabigat ng isa pang suntok. Tumingin si Maria sa paligid. Nakita ang mapanlinlang na mga mata ni Charlene at ang mapanghamak na tingin ng biyenang babae. Naunawaan niya na siya ay nasa bitag. Ngunit paano niya malilinawan ang kanyang sarili kapag si Daniel, ang asawang pinakapinagkakatiwalaan niya, ay nagtatanaw sa kanya ng may ganitong pagdududa at pagkamuhi. Daniel, kailangan mong maniwala sa akin. Ako ay sumusumpa hindi ko kailanman gagawin iyon. Maaari mong suriin ang aking account. Huwag na, madali kang magtago ng anuman. Lubos akong nabigo sa iyo. Itinulak ni Daniel ang pakikiusap at nagtalikod. Iniwan si Maria nag-iisa sa kusina na may puson ng resentimento na nakabilanggo sa kanyang lalamunan. Hindi siya umiyak ang kirot na ito ay lumampas na sa hangganan ng luha. Unti-unti niyang napagtanto na totoo nang nagbago si Daniel. Ang pressure ng trabaho at ang impluwensiya ng ina ay ginawa siyang magumundudumo at malupit. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Maria, may isang nagumagang pag-asa na ito ay isang malaking pagkakamali lamang, na kung siya ay magtitiyaga at mapapatunayan ang kanyang kalinisan, si Daniel ay babalik sa kanya. Ngunit ang panahon ay hindi tumitigil. Nang hapon ding iyon, nang hindi pa kumukulong ang tensiyon, nagsimula ang ikalawang bahagi ng dula ng ingning. Sa sala ay may isang lumang tapayan na gawa sa mahal na keramika mula sa Talavera, isang pampaswerte na inangkin ng ingning na nagpoprotekta sa tahanan at nagdudulot ng tagumpay sa kumpanya ni Daniel. Tinawag ng matanda si Maria, ang tinig ay pekeng matamis. Maria, puntahan mo ang tapayan. Sa katagalan, ang negosyo ay hindi gumaganda malamang dahil sa alikabok na nakakasakit ng swerte. Maging maingat ang tapayan na iyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Pumayag si Maria ng tahimik. Kumuha ng malambot na tela at maingat na umakyat sa upuan para punasan ang tapayan. Nakatayo si Charlene malapit, nagkukunwaring nagtatype sa telepono ngunit palihim na sinipa ang paa ng upuan nang inaabot ni Maria ang tapayan. Mahinang sipa iyon, sapat lamang para matangay ang upuan. Nawalan ng balanse si Maria. Sumugod. Bilang natural na reaksyon, inangat niya ang kamay upang mahawakan ang pinakamalapit na bagay. Palag, ang malakas na putok ng pagkawasak ay umahon sa buong silid. Ang tapayan ay bumagsak sa sahig at pumutok sa 100 piraso. Natumba si Maria sa sahig. Ang mga kamay ay nahiwa ng mga sirang keramika at nagdugo, ngunit nakalimutan ng kirot. Ang mukha niya ay maputla na habang tinitingnan ang guba sa harap niya. Ang tapayan ang pampaswerte ng buong pamilya. Sumigaw ang ingning.
Ang tinig ay tumatalab. Hindi siya nagmadaling tulungan si Maria, kundi niyakap ang mga piraso, umiyak at nagdaing na parang may kamatayan sa bahay. Bumaba si Daniel mula sa itaas at nasaksihan ang eksena, ang mukha ay namutla. Para sa isang taong nasa negosyo na may malas tulad niya, ang pagkawasak ng isang pampaswerte ay isang pangit na pala. Tumingin siya kay Maria na nanginginig sa sahig. Ang mata ay walang pag-iingat, puro galit at pagkamuhi. Siya ang nagpalangit ng sa bahay na ito. Mula nang dumating siya, ni hindi na ako makahinga. Ngayon, sinira pa niya ang tapayan. Umangal si Daniel, itinuro ang kamay sa asawa. Hindi ko sinasadya ang upuan. Ang upuan ay gumiray. Nagulumihanan si Maria. Ang luha ay bumubuhos. Tumingin siya kay Charlene na nag-aasam ng kumpirmasyon, ngunit nakatayo lamang ang hipag. Nang nakayapos ang mga kamay, umiling, ang sulok ng labi ay may halong ngisi. Tumingin ako kay Maria na nakabaluktot sa gitna ng mga sirang piraso na kinilabutan sa kalupitan ng tao. Minsan, ang pinaka-nakamamatay na sandata ay hindi patalim o baril, kundi ang malamig na pag-aayos na nakatago sa likod ng pamilya na nagtutulak sa tao sa sukdulan nang hindi nagduduguan ng kamay. Hindi hinarot ni Daniel si Maria, ngunit ang mga salita niya ay mas masakit kaysa sa anumang suntok. Umalis siya at isinara ang pintuan ng malakas. Iniwan si Maria kasama ang biyenang babae na walang tigil na naghihigpit. Naupo si Maria at isa-isang pinulot ang mga piraso. Ang dugo mula sa kamay ay hinaluan ng alikabok ng keramika. Alam niya na ang nasira ngayon ay hindi lamang ang tapayan, kundi pati na rin ang pananampalataya at ang huling pag-asa niya sa kasal. Napagtanto niya na ang pagbabago ni Daniel ay hindi na pansamantalang kawalang malasakit, totoong naging ibang tao na siya. Isang lalaki na handang maniwala sa puwersang espiritual kaysa sa integridad ng asawa. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Maria, hudyat ng paparating na malaking bagyo. Ngunit dahil sa bulag na pagmamahal at matagal ng pagtitiis, hindi pa siya kayang bitiwan ang hintuturo, patuloy na kumakapit sa mahihinang papel ng isang mabuting asawa. Ang tunog ng kampana ng pinto noong hapon ng Sabado ay pumutol sa nakakasamang katahimikan ng tahanan. Naglilinis ng malambot na sofang pula si Maria. Dalidaling ibinaba ang kumot, tumakbo palabas para buksan ang pinto. Habang nagbubukas ang mabigat na bakod, hindi lamang si Daniel ang nakita ni Maria, kasama niya ay isang batang babae na maringal at maayos. Ang babaeng iyon ay may buhok na kulay toasted na may kulot, nakasuot ng isang branded na office dress na nagpapakita ng katawan, nagpapahiwatig ng karangyaan at sexual na atraksyon na kaiba sa simpleng anyo ni Maria. Maria, ito si Carla Reyes, ang aking bagong personal na kalihim. Formal na nagpakilala si Daniel, hindi man lamang tumingin sa asawa. Dumaan siya sa tabi ni Maria na parang isang hadlang sa pintuan. Nagbigay ng mabababang bati si Carla. Ang ngiti ay walang tukso. Ang mata ay nagmasid mula ulo hanggang paa ng asawa ni Daniel nang may uri ng pagsisiyasat. Kumusta? Ate, marami na akong narinig tungkol sa inyo mula kay Daniel. Mahirap naman ang pagiging housewife, no? Tingnan mo ang mga kamay mo, malupit ng manggagawa. Nagsalita siya. Ang tinig ay matamis, ngunit ang bawat salita ay tulad ng karayom na tumutusok sa damdamin ni Maria. Natuliro si Maria, ang kamay ay hindi sinasadyang itinaboy sa likod. Naramdaman niya na ang presensiya ni Carla ay higit pa sa isang kalihim lamang. Ang tingin ni Daniel sa babae ay may natatanging pagpapalubag at pagkamangha, mga bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa asawa. Pumasok sila sa tahanan. Ang malakas na pabango mula kay Carla ay bumangga sa amoy ng niluto ni Maria. Ang hapagkainan ng gabing iyon ay isa sa pinakamapanira. Nakaupo ang ingning sa dulo ng mesa, masayang naglalagay ng pagkain para kay Carla, ang bibig ay nagtatawanan. Kumain ka ng marami, bata ka pa. Ang babae ng lungsod na may magandang katawan tulad mo ay napakamahalaga, hindi tulad ng ilang mga taga-probinsiya na maraming kainin, ngunit tamad at walang kagandahan. Ngumiti si Carla. Binibiro mo lang ako, tita. Normal lang ako rin.
Tinutulungan ko lang si Kuya Daniel sa ilang mga bagong proyekto. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel. Tama, inay, napakagaling ni Carla. Nakatulong siya sa akin na makipag-ugnay sa mga malalaking kasosyo at maayos ang problema sa pondo ng bangko. Kung wala siya, mababaliw na siguro ako. Tahimik na nakaupo si Maria sa dulo ng mesa. Ang mangkok ng kanin sa kamay niya ay malamig na. Naramdaman niyang siya ay labis sa sariling tahanan. Ang mga papuri at gawa na iyon ay dapat na para sa kanya. Si Daniel at si Carla ay paminsan-minsang nagkatinginan, mga hindi sinasadyang pagantig ng mga kamay habang naglalagay ng pagkain, mga ngiting puno ng lihim, lahat ay pumapasok sa mga mata ni Maria. Masakit na. Maria, ano ang iniisip mo? Kumain ka na at maglinis. Huwag ka nang nakaupo doon na nakikinig sa usapan ng matatanda. Walang alam ang ganitong babae sa negosyo. Nagalit ang ingning nang makitang huminto si Maria sa pagkain. Yumukod si Maria at nilunok ang pagkain kasama ang luha. Hindi siya sumigaw o nagalboroto. Ang edukasyon ng isang marangal na pamilya ay hindi nagpapahintulot sa kanya ng kaharasan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nang gabing iyon, nang natulog na si Daniel, maingat na bumaba si Maria sa opisina ng asawa. Naalala niya ang mga pagkakataon na lasing si Daniel at nagkukuwento ng malabo tungkol sa mga hindi malinaw na transaksyon sa mga peking kontrata para makuha ang pondo ng kumpanya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mesa, maingat na binuksan ni Maria ang bawat pahina ng account books, bawat file na naiwan ng magulo sa mesa. Bilang accountant, ang mga numero ay nagsasalita sa kanya ng malinaw. Natuklasan niya na ang tinatawag na kahusayan ni Carla ay nagbunsod ng mga koneksyon para sa tax evasion, mga peking kontrata na nagtatakip sa patuloy na pagkatalo ng kumpanya. At mas masakit, natagpuan niya ang mga resibo ng hotel, mga mamahaling regalo na binili ni Daniel para kay Carla na nakatago ng walang ingat sa mga dokumento, pinangalan bilang gastos sa entertainment. Pinipinang kamay ni Maria. Ang resibo ay gumuruyo sa loob ng kanyang palad. Hindi na siya umiyak, ubos na ang luha. Sa halip, may kakilakilabot na kahinahunan. Kinuha niya ang telepono at kinunan ng larawan ang lahat ng ebidensiya na inisave sa isang nakatagong folder sa cloud. Naunawaan niya na patay na ang pag-ibig na matay ng exact na sandaling dinala ni Daniel ang ibang babae sa bahay at sinentensiyahan siya sa harapan ng pamilya. Tumingin ako kay Maria na nakaupo doon. Ang anino niya ay nakabagsak sa malamig na dingding, nag-iisa at maliit, ngunit sa mga mata niya ay nagsimulang magapoy ang tungkuling sumalungat. Isang apoy na ipinanganak sa abo ng pinakamalalim na sugat, hindi maingay ngunit sapat para sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Kinaumagahan, gumising pa rin si Maria, nang maaga at naghanda ng almusal tulad ng dati. Sa mga mata ng pamilya ng asawa, siya ay isang mabait at mapagbigay na asawa pa rin. Ngunit nang bumaba si Daniel at si Carla sa hagdanan, wala na siyang naramdamang kirot. Tiningnan niya sila ng may mata ng isang taong nanonood ng isang masamang dula. Ngayon ay makikipagtulungan tayo kay Carla sa mga kasosyo, hindi na tayo mananghalian dito. Nagpaalam si Daniel sa kusina, ang kamay ay nag-aayos ng kurbata ni Carla ng may tukso. Oo, mag-ingat kayo. Sumagot si Maria. Ang tinig ay mahinahong kakaiba. Umupo ang ingning sa sala at uminom ng tsaa. Nang makita ang saloobin ni Maria, nginungguyan siya. Nakita mo? Kahit inaalagaan ng asawa ang ibang babae sa harapan ng ilong niya, hindi pa rin niya namamalayan. Ang uri nitong babae ay maaaring tanggalin anumang oras. Sa loob ng puso ni Maria, narinig niya ang lahat ngunit hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa trabaho, tahimik na nangongolekta ng mga huling piraso para makumpleto ang katotohanan tungkol sa pamilya ng asawa. Alam niya na ang tamang oras para ibunyag ang lahat ay hindi pa dumating. Kailangan niyang matiyaga, maghintay para sa isang pagkakataon para hindi lamang magpalaya ng sarili, kundi para turuan ang mga mapagkanulo ng isang aralin na hindi nila makakalimutan. Ito ang araw ng anibersaryo ng kamatayan ng biyenang lalaki ni Maria.
Mula pa sa umaga, ang langit ay maulap at mabigat, parang gustong lunukin ang mga bubong ng mga bahay. Halos hindi natulog si Maria buong gabi. Doon siya sa kusina mula ng 3:00 ng madaling araw para ihanda ang handaan. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ang biyenang lalaki niya, habang nabubuhay, ay isang mapagbigay at maunawain na tao. Siya lamang sa buong pamilya ang palihim na nagbibigay ng kaunting pera kay Maria habang lumalakad, palihim na nakatingin ng may pagdamay kapag sinasalubong ng asawa ang manugang. Dahil sa ganitong maliit na kabutihan at dahil sa katungkulan niya bilang manugang, inibuhos ni Maria ang lahat ng lakas sa paglulusaw ng handaan. Maingat niyang nilinis ang bawat balahibo ng inahaw na manok na pinalaki sa bakuran, isinabog ng maganda ang mga pakpak. Pagkatapos ay nagluto siya ng puting kanin na may dilaw na kulay ng pag-asa. Ang amoy ng insenso mula sa altar ay hinaluan ng mabangong taba ng mga luto, lumikha ng sagradong kapaligiran na nagpapaalala ng mga kaugaliang Filipino. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga kamag-anak mula sa iba't ibang lugar, mga kasosyo ni Daniel at mga kasama ng ingning sa lipunan. Maringal ang suot, mabango ang pabango, nagtawanan at nag-usap ng maingay. Ang mga takong na sapatos ay kumakalabit sa sahig. Si Maria ay nag-iisa sa kusina, basa ang likod sa pawis. Ang buhok ay nakagapos sa noo, ngunit walang tigil na inilatag ang mga pagkain sa mga pinggan. Gusto niyang maging perpekto ang lahat, walang dahilan na bigyan ang biyenang babae ng reklamo sa harapan ng maraming tao. Si Maria, nasaan? Dalhin mo na ang handaan. Umalingaw-ngaw ang tinig ng ingning mula sa itaas, puno ng utos. Nagmadali si Maria na buhati ng mainam na handaan. Ang mga hakbang ay maingat habang umakyat. Mabigat ang handaan, ngunit hindi naramdaman ni Maria. Naramdaman niya ang kaginhawahan na natapos niya ang tungkulin. Nang ilagay niya ang handaan sa harap ng altar, ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. May mga mata na nagdamadam, may mga nagtatago. Nakatayo ang ingning na may hawak na pabango, ngunit hindi pa nakaapoy. Ang mga mata ay maingat na nagsuri sa handaan. Sa halip na masaya, ang sulok ng bibig ng matanda ay bumiling may malamig na mapanuri. Ano ito? Itinuro ng ingning ang inihaw na manok na gintong kulay. Tingnan mo, ang balat ng manok ay punit-punit. Iaalay mo ba ito sa aking asawa? At ang bignang ito, bakit madilim ang tubig? Natigilan si Maria. Ang puso niya ay nanghapdi. Ang manok ay inahaw, nang maayos ang balat, ay nag-iipon lamang dahil sa init, at ang nilaga ay puting gatas ng buto na pinakuluan ng matagal ng malambot mula kagabi. Inay, maingat ko itong niluto maayos. Nanilinis ang manok at maaga akong naglaga ng buto. Huwag magsalita. Putol ng ingning ang mahinang pagpapaliwanag ni Maria. Huwag mo dalhin ang iyong ugali ng probinsiya rito. Napakaraming bisita ngayon. Gusto mo bang mapahiya ako? Paano nananahimik ang asawa ko kung nilalabasan ng basura ang kanyang altar? At sa isang sandali ng pagmamataas, inialay ng ingning ang kamay. Latak, ang buong handaan ay tumaob. Ang manok ay nagkalat. Ang bignang ito ay pumutok. Ang mainit na sabaw ay nagalpaas sa lahat ng nasa malapit at tumama sa mga paa ni Maria. Ang mabangong pagkain ay naging gulo sa mahal na tiles. Tumigil ang mundo. Natigilan ang lahat. Nawala ang ingay ang mga mata. Nang lahat ay napalipat sa guba at pagkatapos ay tumungo sa ingning na humihingal sa galit. At sa wakas ay huminto kay Maria, sa maliit na babae na nanginginig sa gitna ng kwarto. Naramdaman ko ang paninikip sa dibdib nang masaksihan ang eksena. Ang manipis na hangganan sa pagitan ng disiplina at kalupitan ay niyapak ng ingning ng tuluyan. Ginawa ang isang sagradong seremonya ng pagpapakita ng pinakapangit na antas ng kapangyarihan. Tumingin si Maria sa ginagaling na bigas na nadamas sa mga yapak pula, ang kulay tulad ng dugo na tumatakbo mula sa puso niya. 3 taon siyang nagtiis dahil mahal niya si Daniel. Nagtiis dahil gusto niyang panatilihin ang pagkakasundo. Nagtiis dahil sinabi ng kanyang ina na ang isa sa pagtitiis
ay nagpoprotekta sa siyam na bagay. Ngunit ngayon, sa harapan ng altar ng biyenang lalaki, ang huling dignidad niya ay nahulog sa lupa. Umaapaw na ang baso at ang pader ng malakas sa loob niya ay sumabog. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang ulo, hindi na ang mga mata na puno ng pagsuko at pag-iiyak tulad ng dati. Ngayon ang mga mata niya ay tuyo, malalim at malamig, tulad ng tubig ng lawa sa pinakamalamig na taglamig, ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyong nakakapangilabot. Tumingin siya sa mata ng ingning, ang tinig ay hindi malakas ngunit malinaw at matibay sa bawat salita, umaalingaw-ngaw sa katahimikang silid. Inay, ang pagkain ay biyaya ng langit at pawis ng mga manggagawa. Maaaring ayawan mo ako, maaaring hamakin ang aking pinanggalingan, ngunit wala kang karapatang lapastanganin ang kaluluwa ng yumaong biyenang lalaki, at higit pa, wala kang karapatang yapakan ang pagkain ng ganitong paraan. Ako ay manugang iginagalang kita dahil ina ka ng asawa ko, hindi dahil may pera ka o may kapangyarihan. Ang pagiging mahirap ay hindi kasalanan ngunit ang pamumuhay ng may masamang puso, ang paggamit ng kayamanan para mangupal ng dignidad ng iba, iyon ang pinakamahabag-habag na uri ng kahirapan. Ang mga salita ni Maria ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ng ingning. Tumitigil ang paghinga ng lahat. Nakatayo si Daniel sa isang sulok, putla ang mukha. Hindi niya inaasahan na ang maamong asawa ay matapang na magsasalita laban sa ina ng ganoon. Natuliro ng ilang sandali ang ingning, ang mukha na puno ng makapal na gripo ay lumipat mula pula hanggang lila sa galit. Kailanman sa bahay na ito ay walang nangahas na turuan siya, lalo na ang isang manugand na dukha. Ikaw ay nangahas. Nangahas kang magsalita ng ganyan sa akin? Walang galang, taga-probinsiya, nagpapabata. Sumigaw ang ingning, ang tinig ay nangaapi sa galit, ang kamay ay nanginginig habang itinuro si Maria. Hindi umatras si Maria. Tumayo siyang matuwid. Ang karisma mula sa katawan niya ay nagpapaalab ng taimtim na pagdadahilan. Hindi ako nagpapabata. Pumasok ako sa bahay na ito nang maayos sa pinto, kinilala ng batas, pinatunayan ng mga ninuno. Ngunit kung ang palagay ng inay ay hindi ako karapat-dapat, mula ngayon ay hindi na ako magpapahintulot na malapastangan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Ako rin ay tao, may mga magulang na nagpalaki sa akin ng maayos. Pagkatapos ay yumukod si Maria hindi para punuin ang mga tira ng pagkain, kundi para kunin ang larawang nahulog sa paa ng altar nang gumalaw kung ang mesa. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa frame ng litrato, inilagay ito ng maayos sa altar, nagsunog ng isang insenso, at pagkatapos ay lumakad papalayo, iniwan sa likod ang kaguluhan at galit ng ingning. Nagalit ang ingning at tinangay ang basong tubig sa mesa. Ang tunog ng pagkawasak ng baso ay muli pang umugong na nagpapahiwatig ng isang pagbagsak na hindi na maaaring maibalik ng relasyon ng biyenang babae at manugang at ng peking kapayapaan na matagal nang naghari sa bahay na iyon. Ang kapaligiran sa bahay pagkatapos ng anibersaryo ng biyenang lalaki ay naging mas nakakasamang hinga, tulad ng langit bago ang isang malaking bagyo, tahimik ngunit puno ng kulog. Si Maria ay tahimik pa ring gumagawa ng mga gawain. Pinalis niya ang mga tira ng handaan. Pinunasan ang sahig, ngunit sa loob niya ngayon ay malamig na. Ang pagsalungat noong nakaraang araw ay hindi isang biglang paggalab, ito ay senyales na handa na si Maria na lumabas sa anino ng kanyang pagtitiis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang katahimikan ng pamilya ng asawa ngayong umaga ay hindi dahil sa pagsisisi o pag-iisip, kundi katahimikang naghahanda para sa isang mas maagang bitag, isang bagong panganib upang makuha ang huling karangalan ni Maria. Nang 9:00 ng umaga, habang nagpapahangin si Maria ng mga damit sa balkonahe, ang nakakatakot na sigaw ng ingning ay sumabog mula sa kwarto sa ikalawang palapag, punutol ang katahimikan ng umaga. Diyos ko, nawala na, talagang nawala na.
Nasaan na ang aking perlas na pamigkis? Ang sigaw ay parang hudyat na kaagad na nagtipon ang lahat sa kwarto ng Ingning. Naghahanda pa lamang ng kurbata si Daniel para pumunta sa trabaho, ngunit nagmadaling tumakbo. Si Charlene sa kabilang kwarto ay agad lumabas na may di umano'y gulat na mukha. Umupo ang Ingning sa sahig, ang buhok ay gulong-gulo, ang mga kamay ay nanginginig at itinuro ang bukas na ligtas. Ang perlas na pulseras ang iniwan ng lola na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Kahapon ko lang inilagay doon para sa salusalo. Nasaan na? Sino ang nagnakaw? Hinawakan ni Daniel ang ina. Ang mukha niya ay namutla. Inay, hanapin mo muli. Malamang nailagay mo sa ibang lugar. Kailanman ay walang nanakaw dito. Sigurado ako kung nasaan ito at tanging mga tao sa loob ng bahay ang makakakuha. At sa bahay na ito ay walang gustong manakaw. Nagbubuntong hirap ang Ingning, maliban sa iisang uri ng tao. At tinitigan ng matanda si Maria nang may tinaw na puot. Nakatayo si Charlene sa tabi, nagpapanggap na may duda. Sinasabi mo, Inay, ang bahay natin ay protektado ng mataas na bakod at kamera. Sa lahat ng dako, paano papasok ang labas na magnanakaw? Tanging tao sa loob lang ang makakagawa. Nabubuhay akong puro pag-iingat. Nakita ko si Ate Maria na lagi na lamang kulang ang pera. Noong isang araw pa ay nagpadala siya ng pera sa probinsiya Marahil, ang naputol na pangungusap ni Charlene ay parang tindik na nagtulak ng apoy sa tuyong dayami. Lumingon agad si Daniel kay Maria. Ang mata niya ay walang tiwala, pinalit ng malamig na duda. Maria, pumasok ka ba sa kwarto ng inay? Kung sakaling nahawakan mo, ibalik mo na. Huwag palawakin pa ang usapin. Tumingin si Maria sa asawa, parang may libu-libong karayom ang tumama sa puso niya. Umiling-iling siya, ang tinig ay matatag. Hindi ako pumasok. Mula kanina ay nasa kusina lamang at labas ng bakuran ako. Hindi ako nakarating sa ikalawang palapag. Hindi pumasok? Kung ganoon, hayaan mo akong maghanap. Itinulak ng Ingning ang kamay ni Daniel at nagmadaling tumungo sa kwarto ng mag-asawang Daniel at Maria. Si Charlene ay sumunod upang maghalungkat sa kwarto ng kapatid. Lahat sila ay nagkasamang pumasok tulad ng lahat ng panahon. Nagmadaling nagsali si Charlene sa paghalungkat ng kamalig ni Maria ng may kabastusan. Ang mga simpleng damit ni Maria ay inihagis sa sahig. Inilabas ni Charlene ang bawat drawer, binutas ang bawat sapin ng higaan. Nakatayo si Maria sa pintuan, ang mga kamay ay nakayapos, tahimik na tinitingnan ang masamang palabas sa harap niya. Alam niya na binalangkas ng mga ito ang lahat. Nandito na, Inay, Daniel, tingnan ninyo ito. Sumigaw si Charlene nang may labis na saya. Kinuha mula sa bulsa ng lumang berdeng jacket ni Maria ang isang bagay na kumikislap. Ang perlas na pulseras maliwanag na asul at pinonggawa na kahiga sa kamay ni Charlene, kaibahan sa gurang tela ng damit. Talaga palang inalagaan mo ng lobo, pinakain mo ng tiwala at tinaksilan mo. Nagmadaling lumapit ang Ingning, kinuha ang pulseras at hinarap si Maria. Hindi ka ba makakakaila pa? Natagpuan na ang ebidensiya. Nais mong ibenta ito para mapakain ang pamilya mo sa probinsiya, di ba? Kapag mahirap, kahit subukan mong pagandahin ang sarili, ay lalabas pa rin ang ugali ng pagiging ganid. Tumingin si Maria sa pulseras sa kamay ng biyenang babae at pagkatapos ay tumingin kay Daniel. Hindi siya umiyak at hindi siya naligalig. Ang katahimikang iyon ay lalong nakababahalang pansarili, gaya ng bago ang malaking bagyo. Naisip ko, ilang beses na siyang nabigo, ilang beses siyang natampal ng kahihiyan bago maabot ng puso ng isang babae ang ganitong kalayo at katahimikan habang ang mga pinakamahal niya ay siyang naging kanyang bilangguan. Hindi ko kinuha, sabi ni Maria. Ang bawat salita ay maliwanag. Ang jacket na iyon ay hindi ko nahawakan buong taglamig. May inilagay iyon doon. Mayroon kamering CCTV sa pasilyo, kailangan lamang tingnan kung sino ang pumasok sa kwarto ko ngayong umaga at maliwanag ang lahat. Ang sinabi ni Maria ay parang tinamaan ang pinakamahina nilang bahagi. Nagulat ng bahagya si Charlene. Ang mga mata ay nagkamali-mali.
At ang ingning naman ay nagmatigas. Kamera kung kamera. Ikaw ay nakatira dito. Alam mo ang dead angle ng kamera, maaari kang lumayo ng palihim anumang oras. Ang ebidensiya ay natagpuan sa kwarto mo, ilalaban mo pa ba? Kung hindi naniniwala ang inay sa kamera, imbitahan natin ang pulis. Mahinahon pa ring nagsalita si Maria. Kinuha ang telepono. Sa pulseras ay tiyak na may natitirang fingerprint. Kung nakuha ko ito, may fingerprint ako. Kung may ibang tao ang naglagay nito, ang fingerprint ng taong iyon ang magsasabi ng lahat. Hayaan na ang batas ang magpasiya. Nang makita si Maria na halos tawagin na ang numero, nagulat si Daniel at agad na agaw ng telepono sa kamay ng asawa. Tanga ka ba? Ano ang gagawin mo? Sumigaw si Daniel, ang mukha ay mapula. Gusto kong patunayan ang aking kalinisan. Tumingin ng diretso si Maria sa asawa, ang mata ay matalim at nagpapaunawa na umatras si Daniel. Natatakot siya sa iskandalo, natatakot siya na kapag pumasok ang pulis, ang mga kapintasan ng kumpanya ay maaaring mahayag. At higit sa lahat, maliwanag niyang naiisip na ito ay palabas ng ina at kapatid, ngunit hindi niya nilalabasan ang mga ito. Pinili niyang isakripisyo ang asawa. Usapang pamilya ang pananatilihin sa loob ng bahay, huwag pahintulutan ang labas na pumasok. Sumigaw si Daniel, ngunit ang tinig ay nanginginig sa takot. Kung hindi ka pahintulutan ni Daniel na tumawag sa pulis, hindi ako tatawag. Ngunit alalahanin mong mabuti ang araw na ito. Mahinahon ang tinig ni Maria, ngunit mabigat gaya ng bundok. Ang katotohanan ay katotohanan magpakailanman, at ang dignidad ng tao, kapag itinatapon, ay hindi na maaaring mabalik. Nagmatigas ang ingning, niyakap ng mahigpit ang pulseras. Huwag kang magmataas-taas. Hindi ko pinalabas kaagad sa bahay na ito dahil sa paggalang ko kay Daniel. Lagi kang mag-ingat. Kapag hindi mo naisip ang tamang ugali, huwag mong sisihin ako. Hindi sumagot si Maria. Tahimik na pinulot ang mga damit na naitapon sa sahig, maingat na inilagay ng maayos sa kamalig. Hindi na siya kailangang magpaliwanag para sa mga taong sadyang nagbubulag-bulagan, walang kahalagang salita ang may pagpapalit. Sa isip niya ngayon ay isang tanging kaisipan lamang, kailangang umalis sa lugar na ito. Ngunit bago siya umalis, dapat niyang ibalik ang lahat ng ginawa nila sa kanya, pantay-pantay at buo. Ang kwartong tulugan, dating pinakapribadong lugar ng mag-asawa, ngayon ay giba tulad ng larangan ng labanan. Gulong-gulo ang mga damit sa sahig, ang mga drawer ay nakalabas. Pagkatapos matagpuang nasa bulsa ng jacket ni Maria ang pulseras, hindi pa nasisiyahan ang ingning sa mapayapang katahimikan ng manugang. Gusto ng matandang sumuko si Maria, umiyak at magmakaawa, umamin sa di umano'y kasalanan para magkaroon ng dahilan ang matanda para palabasin siya ng opisyal. Ngunit hindi nananatiling nakatayo si Maria. Matuwid ang likod, direktang tumingin sa mga mukha ng mga nagsisimba ng kasalanan sa kanya. Isang katahimikan na nakakatakot. Iyon ay nagpainit ng galit ng ingning. Ikaw, ganitong kilos mo ba? Nagnakaw ka at nagbabanta pa ng pulis? Lulusob ka ba sa bahay na ito? Sumigaw ang ingning at nagmadaling lumapit kay Maria. Ang kamay niya ay itinaas para magbigay ng sampal. Bilang natural na reaksyon ng isang tao na inaatake, inangat ni Maria ang kamay niya para hadangan. Hindi siya balak na sumalungat, hindi pa siya nag-iisip noon, sa kabila ng puno ng galit. Gusto lamang niyang protektahan ang mukha niya, ang huling piraso ng dignidad na natitira. Hinawakan ng kamay ni Maria ang pulso ng ingning sa ere, pigilan ang suntok. Inay, huwag na lumampas pa, sinabi ko na walang kinuha ang kamay ko. Ngunit ang hakbang na iyon ng pagtatanggol ay nabasa ng iba sa pananaw ni Daniel. Nakatayo siya sa tabi at nasaksihan ang asawa na hawak ang kamay ng ina. Hindi niya nakita ang pagiging marahas ng ingning, nakita lamang niya ang kabastusan ni Maria. Sa isip ni Daniel, ang larawan ng ina na nagpangalagaan sa kanya ay biglang nangako inaatake ng asawa. Ang galit, kasabay ang kahinaan na matagal nang natanim, at ang presyon mula sa mga salita ng ina ay sumabog. Mananatake ka ba sa aking ina? Nasisiraan ka ba ng bait? Sumigaw si Daniel at nagmadali tulad ng isang marahas na hayop.
Sa halip na pigilan ng ina, sa halip na magtanong ng malinaw, pinili niya ang pinakamalupit na paraan sa babaeng kasamahan ng kanyang buhay. Gamit ang lakas ng isang lalaki, binali ni Daniel ang dalawang kamay ni Maria sa likod. Bitiwan mo ako, ano ang ginagawa mo? Nagulat at sumigaw si Maria. Pinilit niyang makalaya, ngunit walang lakas ang isang babae laban sa galit ng asawa. Natigilan siya. Hindi ka pa ba nagbibigay ng sapat na sakit sa aking ina at plano mo pa bang sumugod? Ngayon ay pahintulutan kong turuan ka ng aking ina. Umungol si Daniel sa tainga ni Maria. Ang mainit na hininga ay tumama sa kanyang batok, ngunit kasama ang lamig ng kataksilan. Sinikap ni Daniel ang pulso ni Maria, pinigilan siya, ginawa siyang isang buhay na target sa harap ng galit ng biyenang babae. Nang makita ng ingning na hawak ng anak ang manugang, nagliwanag ang mga mata niya ng may matinding kasiyahan. Alam ng matanda na ito ang isang pagkakataong hindi mauulit para ibuhos ang lahat ng sama ng loob na nagipon, para ipaghiganti ang kahirapan na nangahas pumasok sa kanilang tahanan. Nagtipon ng lakas ang matanda at hinarot ang kanang kamay. Tapal! Ang tunog ng sampal ay tumalab sa kwarto. 5 daliri ang nagiwan ng pulang marka sa kaliwang pisngi ni Maria. Nasusunog. Naglugso ang buhok ni Maria, nagtakip sa kalahati ng mukha ngunit hindi natakpan ang napakalaking pagkagulat sa mga mata niya. Ang sakit ng katawan ay mabilis at mainit, ngunit walang kahalaga kumpara sa sugat na nagdurugo sa kanyang kaluluwa. Nasaksihan ko na ang maraming paghihiwalay, ngunit hindi pa ako nakakita ng eksenang ganoon kakasakit. Ang asawang hindi gumamit ng mga kamay para protektahan ang asawa mula sa unos, kundi ginamit ang mga kamay na iyon para pigilan siya bilang tira sa templa ng kahihiyan. Timulong sa karahasan sa ngalan ng isang bulag na pagmamahal sa ina. Lumubog ang silid sa nakakatakot na katahimikan pagkatapos ng sampal na iyon. Si Charlene ay nakatayo sa pintuan, ang mga kamay ay nakatakip sa bibig, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan. Ang ingning ay humihingal ng mabilis, ang kamay ay inihimas dahil sa kirot ng malakas na hampas, ang bibig ay nagmumura pa rin. Iyan, para matuto ka, huwag kang maging mataas sa nakalalagpas sa iyo. Kakaibang bagay ng pinakamasakit na sandali, walang kahit isang luha ang lumaglag mula sa mga mata ni Maria. Dahan-dahang lumingon siya kay Daniel. Binigyan lang niya ng asawa ang ina ng pagkakataong makapanakit. Si Daniel ngayon ay kumawala ng hawak, umurong ng isang hakbang, ang mukha ay may bahid ng pagkabigo nang makita ang pulang marka sa pisngi ng asawa. Ngunit ang maliit na pagkabigong iyon ay mabilis na naiwan ng duwag na pag-iwas. Tumingin si Maria kay Daniel, isang malalim na tingin tulad ng walang katapusang bangin. Sa tingin na iyon, wala ng galit, wala ng reklamo, at nakakatakot na wala ng kahit anong pagmamahal. Blanco, isang blanco na nakakakilig. Tumingin siya sa lalaking binaliwala ang lahat ng babala ng pamilya para mahalin, ang lalaking nangako ng panghabang buhay na pag-iingat. Ngayon, nakatayo siya doon, sa harapan niya, ngunit estranyo na parang hindi kailanman nagkikilala. Hinawakan mo ang kamay ko para mapanakit ako ng ina mo. Nagsalita si Maria. Ang tinig ay mahinahon tulad ng pagkahulog ng dahon, ngunit nagpatingkala kay Daniel. Kung wala kang kaigting, hindi sana dumating dito, kung maingat ka lang sana. Tinatangkilik ng asawa mo ang pag-atake ng ina sa iyo. Nagpapaliwanag si Daniel nang may pagangkin, ngunit nanginginig ang tinig. Ang sampal na iyon ay tinabog ang maskara ng pagpapaimbabaw ng pamilya ng asawa at pinukaw rin si Maria mula sa matagal na maling pagkakaintindi ng pag-aasawa. Natanto niya na ang kanyang pagtitiis ay hindi kabaitan kundi kamangmangan. Ibinigay niya ang puso sa isang taong hindi karapat-dapat tawaging lalaki. Mabuti. Tumango ng dahan-dahan si Maria. Ang tinig niya ay bigla na nagbabago, naging matibay. Ang sampal na ito ay hindi ko malilimutan. Salamat, Daniel. Salamat para ipakita sa akin ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Ang 3 taong pag-aasawa ito, ang katapusan nito. Lumakad si Maria patungo sa kamalig, hindi man lang sulyap sa ingning o kay Charlene. Ang kilos niya ay tiyak at malamig. Hindi siya nagpakete ng mga damit,
hindi siya kumukuha ng anumang bagay na pag-aari ng bahay. Kinuha lamang niya ang maliit na bag may lobo at mga dokumento. Lumakad siya ng diretso patungong pintuan. Ang anyo niya ay nag-iisa ngunit marangal. Iniwan sa likod ang 3 taong nagugulatang nagtatanaw sa isa't isa. Hindi pa naiintindihan kung ano ang nangyayari. Inaakala nilang iiyak siya, magmamakaawa, ngunit ang mapayapang katahimikang ganoon na ipinakita ni Maria ay nagpapanginig sa kanila. Parang nawala na sa kanila ang isang napakamahalagang bagay na hindi na nila mahahanap kailanman. Tumingin si Daniel sa likod ng asawa na nangailala sa pintuan. Sa puso niya ay isang malabong pagkabahala. Gusto niyang tumawag, ngunit ang pride at ang mahigpit na tingin ng ina ang humadlang. Hindi niya alam na sa sandaling hinawakan niya ang kamay ng asawa para masampal ito ng ina, pinirma niya ang kanyang sariling kaparusahan. Ang sampal ng ingning ay parang isang malupit na tatak sa katapusan ng 3 taon ng pag-aasawa ni Maria Santos. Ang pisngi ni Maria ay namumula. Ang 5 daliri ay malinaw na nakabakas sa maputing balat. Ang buhok niya ay gulong-gulo, ilang hibla ay nakabitin sa mukha, ngunit hindi natatakpan ang nakakatakot na pagbabago sa mga mata niya. Kung dati ang mga mata ni Maria ay laging may luha, maliwanag ang pagpapakumbaba at pagmamakaawa kapag pinagbibintangan, ngayon ay tuyo ang mga ito, malalim at malamig, tulad ng mukha ng lawa sa mga pinakamalamig na araw ng taglamig. Si Daniel ay nakatayo nang hindi kumikilos. Ang kamay niya ay nanginginig pa matapos bitawan ang pulso ng asawa. Tumingin siya sa marka ng sampal sa pisngi ni Maria at nagkaroon ng bahid ng huli-huliang pagsisisi sa puso. Ngunit ang pride ng lalaki at ang matandang takot sa ina ay mabilis na nagpuksa ng anumang natitira pang konsiyensiya. Naghihintay siyang iiyak si Maria, magrerekamo sa paa ng ina o kahit man ay tatakbo sa kwarto para magimpake ng may kahihiyan. Ngunit hindi ginawa ni Maria ang isa man sa iyon. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng damit, pinaganda ang gulong buhok. Ang kilos niya ay mahinahon at kakaibang naging malamig. Dali niyang inangat ang ulo, tumingin ng diretso kay Daniel at pagkatapos ay ipinaglaro ang matalas na tingin sa ingning at kay Charlene. Walang reklamo, walang pagpapaliwanag. Kinuha ni Maria ang lumang telepono mula sa bulsa, ang telepono na palaging nilalibak ng ingning bilang pangprobinsiya, at tinawagan ang isang numerong 3 taon na hindi niya kinuha para humingi ng tulong. Tumugtog ang phone at nang sumagot ang kabilang dulo, huminga ng malalim si Maria. Ang tinig niya ay umugong hindi bilang boses ng isang talunan, kundi bilang katahimikan ng isang taong nahanap ang daan pauwi. "Nay, nagkamali ako, sunduin mo nako." 2 pangungusap lamang. Nagkamali ako, hindi nagkamali sa pagiging manugang sa kanilang pamilya, kundi nagkamali sa hindi pagdinig sa ina, nagkamali sa pagbaba ng sarili para mahalin ang maling tao. Sa kabilang dulo ng linya ay tila may maikling katahimikan, at pagkatapos ay isang tinig na puno ng pagmamadali at pagbabala, ngunit nagmadaling isinara ni Maria ang telepono. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa sandaling iyon. Habang nangyayari ito, si Charlene ay napatawa ng malakas. Ang tunog ng tawa ay pumaputol sa seryosong kalagayan. "Ay nako!" Tumawag pa sa inay katawa-tawa. "Ipasunduin ba yung ina mula sa probinsya? Sabihin sa matanda na magdala ng sako para sa mga damit. Walang maleta ang ibibigay sa iyo rito." Umupo ng masipag ang ingning sa sofa, inangat ang mga paa, ang mukha niya ay nagpapakita ng kasiyahang parang inalis ang isang mabigat na bagay. "Sabi ko na nga ba, para kang isang prinsesa. 10 minuto lamang, 10 minuto pa ay hindi mo inalis ang sarili sa bahay na ito. Ipapatirahin ko sa bantay na itapon ang mga gamit mo sa labas. Huwag kang umasa ng kahit 1 sentimo mula sa akin para makasakay pa uwi sa probinsya." Hindi sinagot ni Maria ang mapait at masamang mga salita na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa simpleng silyang katapat ng ingning at umupo. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, nangahas siyang umupo ng kapantay ng biyenang babae nang hindi pa hihiwatig. Ang postura niya ay matuwid, ang 2 kamay ay mahinahon na nakapatong sa hita, ang ulo ay mataas,
nagpapahiwatig ng karangalang mataas at malayo na nagpapangilabot sa mga taong nasa paligid. Hindi na ito ang anyo ng isang mapagbigay na manugand, ito ay ang kilos ng isang pinuno na nagtitilaok sa mga taong mas mababa sa kanya ang pagpapahalaga sa sarili. Tumingin ako kay Maria na nakaupo doon tahimik tulad ng isang estatwa sa gitna ng bagyo ng masamang salita ng pamilya ng asawa. At nakilabutan ako ng mapagtanto na ang katahimikan ng isang babae kapag ubos na ang tiwala ay mas nakakatakot pa kaysa sa kaguluhan ng tsunami dahil nagpapahiwatig ito ng isang pagkasira na hindi na maaayos. Dumaan ang oras ng dahan-dahan, mabigat. Tumutugtog ang orasan sa dingding, ang tunog ay tuyong-tuyo sa nakakasamang kapaligiran. Ang Ingning at si Charlene ay nagpapatuloy sa mapait na mga salita tungkol sa kalagayang maralita ng pamilya ni Maria, tungkol sa kanyang kahihiyan pagbabalik sa probinsiya. Ngunit kakaibang bagay, parang wala itong narinig si Maria. Nakaupo siya doon nang hindi kumikilos. Ang tingin ay malayo sa pintuan ng bakuran na nagtatapos sa mahabang daan. Nagsimulang mabahala si Daniel. Naglibot-libot siya sa kwarto, paminsan-minsan ay tinitingnan ang asawa. Kailanman hindi niya nakita si Maria ng ganoon. Ang malamig at mapagmataas na kilos niya ay nagpapangilabot sa kanya, nagparamdam ng estranyo at takot. Naalala niya ang mga lumipas na araw si Maria na laging maamo, nagtitiis, ngunit ang babaeng nakaupo ngayon ay parang ibang tao na ganap na. Isang masamang kutob ang pumapasok sa isip ni Daniel. Bakit hindi siya umiiyak? Bakit hindi siya natatakot habang pinapalabas ng walang dala sa daan at higit sa lahat? Sino ang darating para sunduin siya? Oy, 5 na lang minuto. Mag-impake ka na huwag hayaang tawagan ko ang security ng subdivision na hilahin kita palabas. Huminampas ng singsing na may diamante ang Ingning sa mesa. Ang tinig ay matatag. Tahimik pa rin si Maria. Tumingin siya sa relo sa pulso, ang lumang relong may balat na tanging regalo ng tunay na ina noong araw na ikinasal siya. Ang minuto ay unti-unting gumagalaw. Hindi siya naghihintay ng habag, naghihintay siya ng katarungan. Naghihintay ng katotohanang lumabas. Sa kaibuturan ng puso ni Maria, ang 10 minutong ito ang huling 10 minuto na ibinibigay niya sa utang na loob ng mag-asawa kay Daniel. 10 minuto para makita niya ang huling beses ang impyernong naging tahanan daw niya. Nagiging mas makapal ang hangin sa sala. Si Charlene ay nagsimulang magsawa sa pag-iisa niyang pag-aalboroto na walang nagtutugon. Nagsimbalang nagniningning ang minuto ng orasan sa relo ni Maria. Dahan-dahang tumayo si Maria. Sa parehong sandali, mula sa labas ng bakuran ay narinig ang malakas na ingay ng makina. Hindi ito ang tunog ng lumang motorsiklo at hindi rin ang ordinaryong taxi. Ito ay ang halimuyak ng malalaking makina, ang pagsubok ng mga gulong sa aspalto at ang espesyal na sirena na umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na subdivision. Nagulat ang Ingning at si Daniel, nagtatakang tumingin sa labas. Inayos ni Maria ang kwelyo ng damit. Lumingon sa pamilya ng asawa sa huling beses. Ang sulok ng bibig ay bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay puno ng pinakamalalim na habag para sa mga taong nagbibigay malas kahit may mata. Nandito na ang aking nanay. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili para salubungin siya. Mahinahon ang sabi ni Maria, ngunit ito ay nakakakilig sa gulugod. Ang mabigat na bakal na bakuran ng mansyon ay dahan-dahang nagbukas. Ang pagmamataas at kasiyahan sa mukha ng Ingning ay biglang natigilan, pinalitan ng labis na pagtataka habang tinitingnan ang papasok sa kanilang bakuran. Ang kampana ng orason sa sala ay katatapos lamang kumatok na nagmamarka ng pinakamapanganib na sandali, at sa parehong oras ay pinutol ng espiritual na sirena ng mga pampublikong sasakyan ang katahimikan ng subdivision. Hindi ito ang maingay na sirena ng ambulansiya o fire truck na nagpapanginig, ito ang malalim at malinaw na tunog ng kapangyarihan. Ang uri ng tunog na kahit sino ay hindi sinasadyang lumalayo para bigyan ng daan. Sa malawak na bintana na nagtatanaw sa pintuan,
Nagulat ang Ingning at si Daniel nang makita ang isang lipon ng mga itim at masisining sasakyan na sunod-sunod na huminto sa harap ng kanilang bahay. Ang una at huling sasakyan ay mataas at malaking off-road na sasakyan at sa gitna ay isang mahabang itim na kotse, maringal at malamig. Ang nagpapangilabot sa buong pamilya ni Daniel at sa mga tsismosong kapitbahay ay ang berdeng plaka na namumukod tangi ang kulay na sumasalamin sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng pamahalaan. Anong sasakyan ito? Kanino ito para sa bahay natin? Nautal ang Ingning, ang pamaypay sa kamay niya ay nahulog sa sahig. Sa isip ng matanda na sanay sa mababaw na pakana at pagmamayabang, ang larawang ito ng mga sasakyang pangopisyal ay isang bagay na lagpas sa kanyang abot kapwa nakakatakot at nakakalito. Ang bakuran ng Ingning ay hindi pa naabot ng mga bisita ng ganoon kabayani ang hangin. Ang automatic na bakuran ng bahay ng Ingning ay hindi pa nagbubukas, ngunit ang guwardiya mula sa unang sasakyan ay bumaba na. Matatag na pinindot ang kampana, ang propesyonal at malamig na kilos ay nagpaatras sa matandang guwardiya ng subdivision. Si Daniel ay lumunok ng laway, luha ang pawis sa batok. Siya ay isang negosyante, alam niya ang kahulugan ng mga sasakyang ito. Malamang na may malaking paglabag ang kumpanya nila o isang sinag ng pag-asa ang kumikislap sa isip ng isang nahihirapan, malamang ay isang makapangyarihang taong darating para tumulong. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng gitnang kotse, nawala ang lahat ng hula ni Daniel. Bumaba hindi isang mampalapat na opisyal na siya ay madalas na pinapatingkad, kundi isang kababaihanang nasa kalagitnaan ng edad na may buhok na mataas at maayos na nakatali. Ang mukha ay mapagbigay ngunit nagpapahiwatig ng awtoridad na nakakilig. Nakasuot ang babae ng isang maayos na office suit na kulay gris na magaan, bawat tahi ay nagpapakita ng uri na hindi kailanman makakamit ng magarbong damit ng Ingning sa kabila ng labis na presyo. Iyon si Gning, Beatriz Santos, ang tunay na ina ni Maria. Kasama niya ang dalawang assistant na nakasuot ng maputing maayos na kemeha, may hawak na portfolyo at isang abogado na may gintong salamin. Ang buong pangkat ay pumasok sa bakuran ng Ingning na parang pumasok sa lugar na walang tao. Ang pinaka-nakakatakot at nakakagulat ay hindi ang pagdating ng lipon ng sasakyan, kundi ang reaksyon ng mga kapitbahay. Si Mang Hector, ang district head na nakatira sa bahay sa kaharap, ang taong palaging tinatangkilik ng Ingning ng mga regalo, ngunit karaniwang tinatanggap lamang ng isang formal na ngiti, ngayon ay nagmadaling lumabas ng bahay nang hindi man lang naiayos ang damit. Yumukod ng malalim si Mang Hector, ang mga kamay ay nagsanib ng magalang. Opo, kumusta po, Madam Gobernadora? Hindi ko inaasahan na bibisitahin ninyo ang aming maliit na subdivision ngayon. Talagang isang karangalan. May ipagagawa ba kayo? Nagbigay ng mabababang ngiti ang Gning. Beatriz. Ang tingin ay hindi tumigil kay Mang Hector nang mahigit isang segundo at direktang tumungo sa loob ng mansyon kung saan ang kanyang anak na babae ay inimprisono sa malupit na kalamig. Isang pantay na pagtango lamang, ngunit iyon ay sapat para magpatigilan ang Ingning at si Daniel na parang tinamaan ng kidlat. Gobernadora, ang pinakamakapangyarihang babae sa buong lalawigan, ang babaeng humahawak sa kapangyarihan sa buong pang-ekonomiyang rehiyon ay ang biyenang babae mula sa probinsiya na palagi nilang nilalapastangan. Humina ang tuhod ng Ingning, kailangan pang humawak sa balikat ni Charlene para makatayo. Hindi malamang. Mali yan. Parang nagkakamali ito. Nagmumura ang matanda tulad ng isang taong nawalan ng pag-iisip, pinagsisilim ng katotohanang harap-harapan na lumabas. Pumasok si Gning. Beatriz sa sala ng mansyon. Ang hangin sa loob ay natigilan nang lubusan na wala ang ingay at kaguluhan noong nakaraan, pinalitan ng kamatayan na katahimikan. Hindi siya tumingin ninuman ng mga mata ng isang inang iyon ay kaagad naghanap ng anino ng kanyang anak na babae. At nang makita si Maria na nakatayo magisang sa gitna ng sala na may isang pisnging pula at may 5 bakas ng daliri, ang mga mata nignang. Beatriz ay naging madilim,
Ang galit ay hindi sumabog sa malakas na sigaw, kundi naging isang walang katinig na presyur na pumindot sa dibdib ng lahat ng naroroon. Maria, mahinahon na tinawag ni Gnang. Beatrice, ang tinig ay puno ngunit nanatiling mahinahon tulad ng isang lider. Nanay. Sa sandaling iyon, sumabog ang lakas na taglay ni Maria. Tumakbo siya patungo sa ina at niyakap niya ng mahigpit. Lahat ng tapang at lakas na ipinamalas niya noong nakaraan ay natunaw kaagad, muling naging maliit na anak na babae siya na nangangailangan ng lakas ng ina. Iniyakap ni Gnang. Beatrice ang anak ng mahigpit, ang kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahang tinatawid ang pisngi ni Maria. Masakit ang biyenang babae tulad ng napuputol sa kalagitnaan ng sarili niya. Tinanggap ng gengeng. Beatrice, na ang anak ay sumunod sa tawag ng puso niya, tinanggap na itago ng anak ang tunay na pagkakakilanlan para mahanap ang lalaking magmamahal sa kanya ng tapat, ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang pagiging mabukas palad ay magtuturong sa anak sa kuweba ng mga tigre. Dahan-dahan na lumingon si Gnang. Beatrice, hawak pa rin ang anak, ang tingin niya ay dumaan sa ingning, kay Daniel, at kay Charlene ang mata ay tulad ng talim na pumutol sa puso ng bawat isa. Hindi kailangan ng mataas na boses at hindi kailangan ng mga pangit na salita. Ang karisma ng isang pinuno ay sapat na para ipakiramdam ang sarili sa lahat. Kumusta, Ingning? Nagsalita si Gnang. Beatrice, ang tinig ay malalim ngunit malinaw sa bawat salita, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako ang ina ni Maria, ang tinutukoy ninyong taga-probinsiya at mahirap. Ngayon ay dumating ako, una para sunduin ang aking anak at ikalawa para makita ang tinatawag ninyong pinakamataas na antas ng pagiging may etika at kaugalian. Gaano kataas ang karangyaan na nagbibigay sa inyo ng karapatang turuan ang aking anak sa pamamagitan ng karahasan. Nanginig ang ingning, pinilit ng isang napakalopsided ng ngiti. Ang tinig ay biglang naging mapagbigay at mahumble sa nakaaawa pang paraan. Opo, Madam Gobernadora. Ay hindi, Madam, hindi namin alam. Si Maria ay hindi sinabi kahit ano. Ito ay isang misunderstanding lamang ito, opo. Pinagsawaan lamang namin ang manugang, isang maliit na usapin sa pamilya, misunderstanding. Pinutol ni Gnang. Beatrice ang salita ng ingning. Ang tingin ay huminto kay Daniel. Misunderstanding na kaya dahil ang manugang ay hinawakan ang mga kamay ng asawa para masampal ng ina. Misunderstanding na kaya dahil ang aking anak-anak ng isang gobernadora ay pinagbintangang nagnakaw ng maliit na pulseras ng inyong pamilya. Ang sinabi ni Gnang. Beatrice ay parang isang hatol ng kamatayan na binagsak sa inaasahan ng pamilya ni Daniel. Natuliro si Daniel. Narinig niya ba ang tama? Maliit na pulseras. Tama para sa katayuan ng geng. Beatrice, ang pulseras na ₱1,000,000 na itinuturing na kayamanan ng ingning ay maaari lamang isang maliit na laruan. Ang kamangmangan at pagmamataas ng pamilya niya ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng isang tunay na ginto para mapili ng mga pekeng piraso. Umuusad ang abogado ni Gnang. Beatrice, inilalagay ang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng papel sa marmol ay tuyong-tuyo tulad ng pukpok ng hukom. Madam Ingning, Ginoong Daniel, ito ay hindi na isang simpleng usapin ng pamilya. Ang pagpigil sa tao ng iligal, ang pananakit at ang peking paratang laban sa isang mamamayan ay naitala na naming kumpleto. Bukod doon, ang abogado ay itinaas ang salamin, mayroon kami ng kumpletong ebidensiya tungkol sa mga paglabag sa pagbabayad ng buwis at iligal na pagkuha ng pondo ng kumpanya ng pamilya ninyo sa nakalipas na 5 taon. Lahat ng ito ay iuugnay ng mga awtoridad bukas sa umaga. Nang marinig ito ng ingning, ang mga mata niya ay napalabas. Ang kamay ay kumawala at pagkatapos ay bumagsak ng pababa sa sofa tulad ng isang taong nawalan ng lakas o nagkunwaring inaatake upang makatakas sa katotohanan. Nagmadaling lumuluha si Charlene papunta sa ina. Si Daniel naman ay nakatayo doon na parang nakatayo sa semento, tinitingnan si Maria.
Gusto niyang humingi ng paumanhin, gusto niyang magmakaawa, ngunit tumingin siya sa malamig na mata ng asawa at sa dignidad ng biyenang babae at naunawaan niya na huli na ang lahat. Ang pintuan ng impyernong itinayo ng kanyang sariling kamay at ng kanyang ina ay nabuksan na ng malawak para salubungin sila. Ang pinasadyang suntok ay hindi pa natatapos. Tumunog ng sunod-sunod ang telepono ni Daniel. Sa screen ay lumitaw ang pangalan, Mang Hector, ang ama ni Carla. Si Mang Hector ay ang taong inaasahan ng ingning na magiging bagong biyenang lalaki nito. Inangat ni Daniel ang telepono nang nanginginig ang kamay, isinabukod ang loudspeaker na may murang pag-asa para mahanap ang isang sandal. "Hello, Ginoong Daniel ba ito?" Ang tinig ni Mang Hector ay umaalwan at malayo. "Tinatawagan kita para ipaalam ang pagwawakas ng aming pakikipagtulungan. Ang aking anak na si Carla ay hindi alam na may asawa ka na kaya nakipag-ugnay sa iyo. Ngayon ay nalaman ko na paano mo tinatrato ang asawa mo at ikaw ang manugang ng Gobernadora Santos na hindi mo pinananatili ang dangal. Ipinagbawal ko na siya. Mula ngayon, huwag mo na kaming lapitan o ang kumpanya namin. Kapag nagsalita ang Gobernadora Santos, walang taong nangangahas na gumawa ng negosyo sa isang taong walang katapatan. Tututut. Ang tunog ng pagputol ng linya ay tumunog tulad ng pukpok na nagtatak sa kahon ng libing. Nabitawan ni Daniel ang telepono sa sahig, tapos na walang natira. Umalis ang kasintahan, tumalikod ang kasosyo, inalis ang puhunan, sisingilin ng bangko, at sa harapan niya ay ang panganib ng bilangguan dahil sa mga ebidensiya ng tax evasion na nasa kamay na ng abogado. Ang ingning ngayon ay naunawaan na ang kalamidad. Sumigaw siya ng isang mapait na sigaw at lumayo para sampalin si Daniel. "Bobo ka, nasira mo na ang lahat dahil sa iyo. Bakit ka nakinig sa alagad na iyon at nawala ang lahat? Diyos ko." Ang maruming eksena ng pamilya ng asawa ay lumabas sa harapan ni Maria tulad ng isang kalunos-lunos na dula na tumatayo sa katapusan nito. Tumingin ako sa maliwanag na mata ni Maria at biglang natanto ko na ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi ang pagdulot ng pisikal na sakit sa kaaway, kundi ang pagpapahintulot sa kanila na sirain ang kanilang sarili pagkatapos ay manood sa kanila habang sila ay nag-aasamasam sa huli at pag-usig. Tumayo si Maria at tumingin kay Daniel na nakaluhod sa sahig, tumingin sa ingning na baliw na umaiyak. Hindi siya natuwa, naramdaman lamang niya ang pait para sa isang buhay. Lumapit siya kay Daniel, ang tinig niya ay malambot ngunit matatag. "Daniel, palagi mong sinasabing mahirap ako at hindi karapat-dapat sa iyo, ngunit nakalimutan mo na ang kayamanan at kapangyarihan ay pansamantala lamang, ngayon nandito, bukas mawawala. Tanging ang katapatan ng mag-asawa ang mananatili hanggang katapusan ng buhay. Sayang lamang na pinili mong isapalit ang tunay na perlas para sa bato sa daan. Ang papel ng diborsyo ay napirmahan ko na at nasa mesa ng opisina mo. Mula ngayon ikaw sa iyo, ako sa akin. Ingatan mo ang sarili." Nagsalita at pagkatapos ay lumakad si Maria, kinuha ang kamay ng ina at lumabas sa bahay. Ang gaengeng. Beatrice ay hindi na lumingon ni isang beses sa guba sa likod nila. Ang lipon ng mga sasakyan ay dahan-dahang tumanggal. Iniwan sa likod ang maringal na mansyon na ngayon ay malamig tulad ng libingan. Inilibing sa loob nito ang dignidad at kinabukasan ng isang pamilya. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ng bakuran ay nasaksihan ang lahat. Nagtingan sila at umiling, nagbubulong ng mga salita tungkol sa kawalangutang na loob at sa batas ng karma na tumayo sa kanilang harapan. Sa loob ng sala, naupo si Daniel sa sahig, hawak ang ulo, ang mga hikbi ay umugong sa pag-aalalahaning walang pag-asa. Nawalan siya ng asawa, nawalan ng negosyo, nawalan ng dignidad, at ang pinakamasakit na bagay ay alam niya na lahat ng ito ay bunga ng sarili niyang ginawa. Ang pintuan ng kotse ay nagsara ng marahina ngunit matatag, ganap na nagpaghiwalay ng dalawang mundo. Isang mundo ang karangyaan
at kapangyarihan ng sasakyang may berdeng plaka na dahan-dahang umaalis. Ang isa pa ang kalunos-lunos na pagbagsak ng pamilya ng Ingning sa likod ng bakuran. Nakaupo si Maria sa kotse, hindi lumingon, walang humabol na tingin, walang habag na ibinigay. Ang anino ni Daniel na nakaluhod sa malamig na sahig, ang dalawang kamay na hawak ang ulo sa pag-aalalang walang katapusan, ay dahan-dahang lumabo sa salamin ng kotse at nawala pagkatapos ng kurbada ng kalsada. Inisandal ni Maria ang ulo sa balikat ng ina, ang init mula sa makapangyarihang babae na iyon ay lumipat sa kanya, itinaboy ang lamig ng 3 taon ng pag-aasawang puno ng kahihiyan. Pinisaran niya ang mga mata, isang huling luha ang dahan-dahang bumaba sa pisngi at mabilis na natuyo. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ang luha na naghugas ng alikabok ng mundo, naghugas ng mga araw ng mapalad na pagtitiis. Ngayon ang mariposa ay sumabog mula sa kulungan, kahit may dugo sa mga pakpak, handa na itong lumipad sa malawak na kalangitan. Naisip ko na marahil ang pinakamalupit na paghihiganti ng isang babae ay hindi ang puot o ang pagtugon, kundi ang ganap na pagkalimot, ang pagtingin sa taong nakapanakit nang parang hindi siya kailanman umiral sa buhay ng isa. Ang proseso ng diborsyo ay naging mabilis na nakapagulat sa tulong ng pinakamahuhusay na abogado mula sa panig ng Gang Beatriz at ng mga patunay ng paglabag ni Daniel. Ang kasunduan ay natapos sa loob ng 1 buwan. Umalis si Maria nang walang dala eksaktong gaya ng sinabi ng Ingning noong araw na iyon. Ngunit dala niya ang pinakamahalaga, ang pagpapahalaga sa sarili at ang kalayaan. Sa kabilang banda, pinanatili ng pamilya ni Daniel ang mansyon sa isang saglit, ngunit mabilis itong nasele ng bangko para mabayaran ang mga utang. Ang mga peking kontrata, ang mga pakana sa pera ng kumpanya ay nailantad. Si Daniel ay napilitang ibenta ang lahat ng ari-arian mula sa mga mamahaling sasakyan hanggang sa mga bagay ng luho ng Ingning at Charlene para lamang magbayad at makaiwas sa bilangguan. Lumipas ang panahon nang mabilis 1 taon na ang nagdaan sa isang kisapmata. Sa isang malaking pagtitiyak ng pamumuhunan ng lalawigan, ang mga ilaw ay kumikislap at ang MC ay maliwanag na nagpakilala. At ngayon, kasama-sama nating salubungin si Maria Santos, Vice Presidenta ng Santos Group of Companies, kinatawan ng bagong henerasyong negosyante. Lumabas si Maria mula sa kurtina maningning at puno ng lakas. Nakasuot siya ng puting eleganteng suit. Ang buhok ay hiwa hanggang sa balikat na nagbibigay ng mas malinaw na anyo ng kanyang maliwanag at matino na mukha. Wala na ang mapagbigay na anyo ng manugan si Maria. Ngayon ay nagtatago ng isang matagumpay, mapagkumpiyansa at buong pusong babae. Nakatayo siya sa entablado, ang tinig ay mahinahon at nagbibigay inspirasyon, nagsasalita tungkol sa mga programa ng tulong sa pamayanan, tungkol sa pagtatayo ng mga paaralan para sa mga bata sa malalayong lugar. Mga gawain na nagmumula sa kanyang mapagbigay na puso at ngayon ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng lakas ng kanyang pamilya. Beatriz ang anak niya, ang mata ay kumikislap ng labis na pagmamalaki. Alam ng ina na tunay na lumago na ang anak. Ang mga bagyo ng kasal na iyon ay hindi nagpatumba kay Maria, kundi ginawa siyang isang bato. Sa kabila nito, sa isang madilim na sulok ng lungsod, sa isang mabahong hollow block na silid na tirahan ng mga manggagawa, isang ganap na kabaligtaran ang nagaganap. Latak, ang tunog ng mga pinggan at kutsara ay umugong. Sa silid na 15 metro kwadradong may amoy ng amag at lumang pagkain, si Daniel ay nakaupo sa sahig. Ang balbas ay magulo at hindi nalinis, ang mga mata ay may madilim na bilog at pulang linya ng pagod. Sa harap niya ay isang simpleng kainan, ilang tofu at sabaw na manipis ang kanin. Tofu na naman? Pababain mo ba ang matandang ito sa tofu hanggang mamatay? Ang Ingning ay nakahiga sa lumang kama na nagsasapira-pirasong tunog, nagrereklamo. Ang matanda ay tila natanda ng lubos, ang buhok niya ay puting maputi at gulo, wala na ang dating karangyaan at pagmamahal sa sarili. Ang sakit sa buto ay muling bumalik sa mahalumigmig
at malamig na sulok na ito na nagdudulot ng kirot ngunit walang pera para sa ospital kaya bumibili lamang ng murang tableta sa botika. Nakatayo si Charlene sa sulok ng bahay na isinasakatuparan ang pagsasala ng mga sobre ng regalo para kumita ng kakaunting piso. Narinig ang pagrereklamo ng ina at nagalit. Inay, tigilan mo na maswerte na tayo sa may pagkain. Si Kuya Daniel ay nagtatrabaho ng parang kalabaw sa araw para makakuha ng daan-daang piso para bayaran ang upa, kuryente at gamot mo. Saan pa ba kukuha ng karne at isda? Hindi nagsalita si Daniel, mahinahong kumakain ng tuyong kanin, ngunit ang bawat suap ay hindi malunok. Natigilan ang kanyang lalamunan. Tumingin siya sa ina, tumingin sa kapatid na babae, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na dating pumirma ng mga kontratang milyon-milyon, ang mga kamay na humawak sa pulso ng asawa para masampal ito ng ina. Ngayon ay magaspang, may mga pasa, at nangalyo sa pagbubuhat ng mga bato at semento sa konstruksyon. Ang tunog ng telebisyon mula sa bahay ng kapitbahay ay kumalabit ng malakas at malinaw. Ang balita ng gabi ay nagpalabas. Si Maria Santos, ang batang negosyanteng may husay, ay kakakatanggap ng parangal na gintong puso para sa pamayanan. Nagulat si Daniel, iniwan ang mangkok, at nagmadaling lumabas sa bintana para tumingin sa telebisyon ng kapitbahay. Sa screen, ngumingiti si Maria, nang maliwanag ang ngiting tulad ng sinag ng araw. Sa tabi niya ay ang gnang, Beatrice na maringal. Nakatayo sila doon na napalibutan ng mga bulaklak at mga papuri. Napakaganda ni Maria, isang ganda na may lalim at dunong na noon ay hindi niya napansin. Gumuho si Daniel, dumanas ng luha, hindi dahil sa inggit kundi dahil sa labis na pagsisisi. Naaalala niya ang mga lutong pagkain ni Maria na kanyang nilait. Naaalala ang mga gabi na hinintay siya nito sa pintuan. Naaalala ang tahimik na mga sakripisyo ng babae. Nagkaroon siya ng isang perlas na bato sa kamay, ngunit nakinig siya sa ina, sumunod sa puwang ng pagmamataas, at itinapon sa putik ang nangnaingay na bagay na iyon. Ngayon habang nagliliwanag si Maria sa kaitaasan ng langit, siya naman ay nagbabago sa kailaliman ng putik na kanyang sarili ang gumawa. Narinig din ng ingning ang tunog ng telebisyon. Pinilit niyang tumayo at sumilip sa pinto. Nang makita ang larawang inilabas sa telebisyon, ang dating manugand na inusig, pinagbintangan at tinanggalan ng dignidad na ngayon ay kinilala at pinupuri ng buong lalawigan, ang matanda ay humikbi ng malakas at umiyak. Ang iyak ng isang mapagmataas at malupit na babae ngayon ay nakakaawa at mapait ang tunog. Nagsisi siya sa pagpalayas ng anak sa kahirapan, nagsisi sa pagtrato sa manugand ng may kasamaan. Kung hindi lamang sana noon, kung pinahalagahan lamang niya ang tao at hindi ang salapi at katayuan, ngayon ay nakaupo siya sa marangal na mansyon. Inaalagaan ng isang mapagbigay na manugand, hindi nangangarap na maging isang tao sa ganitong sulok ng kalungkutan. Ngunit ang buhay ay walang kung sana ang batas ng karma sa mundo ay palaging pantay at tapat. Kung anong binhi ang itatanim ay iyon ang aanihin. Ang pamilya ni Daniel ay naghasik ng paghamak, ng kalupitan at ng pagsisinungaling, kaya ngayon ay inaaani nila ang kahirapan, ang pagpapahirap sa sarili at ang kirot ng puso. Nagtatapos ang kwento sa larawang si Maria Santos ay matibay na lumalakad sa daan na puno ng mga bulaklak ng karera at pag-ibig sa kapwa iniwan sa likod ang dilim ng nakaraan. Ito ay isang malalim na paalala para sa ating lahat. Huwag kailanman hatulan ang isang tao batay sa kanyang anyo o pinagmulan. Huwag hatulan ang halaga ng isang tao sa damit na kanyang suot o sa lugar na kanyang kinagisnan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa ugali, sa puso, at sa pagiging tapat. At tandaan, kapag inihagis mo ang putik sa ibang tao, ang iyong kamay ang unang mababasag. Ngunit kapag ibinigay mo ang pagmamahal at respeto, ang buhay ay ibabalik sa iyo ang mga pinakamababangong bulaklak.